Magandang araw mga ka-project. Kumusta kayo? Nagsabi si Carl na hindi na gumagana yung cigarette lighter socket or yung 12 volts auxiliary power outlet ng car namin. Tara, check nga natin kung anong nangyari mga ka-project. Ayan, at isusin natin siya sa accessory position. Ito yung cigarette lighter socket. Yan kasi ang dating tawag sa kanya. Pero ngayon, 12 volts auxiliary power outlet na ang tawag sa kanya. At dito ko nilalagay yung USB phone charger namin mga ka-project. At para matest siya kung may power, nagdala ako ng USB flexible light. Pag umilaw siya, ayos pa yung power connection niya. At kapag hindi siya umilaw, maaring busted na yung fuse niya. Naku, ayaw nga umilaw ng USB flexible light. Mukhang busted na nga yung fuse niya mga ka-project. Kahit anong gawin kong galaw-galaw, ayaw niyang umilaw. Kaya tanggalin muna natin siya mga ka-project. Ito mga ka-project, ituturo ko sa inyo kung saan makikita yung fuse box dito sa car namin. Andito siya sa ilalim ng dashboard, sa tabi ng pinto, sa may brake pedal area. At ayun yung fuse box diagram mga ka-project. Para makita natin yung actual location ng fuse box, kailangan rin tanggalin yung plastic cover sa ilalim ng dashboard. Madali lang siyang tanggalin mga ka-project, naka-clip at nablock lang siya. Ito yung close-up detail ng fuse box diagram. Dito mo malalaman kung saan yung fuse ng cigarette lighter socket or ng 12 volts auxiliary power socket. At ito ang symbol niya mga ka-project. Mukha siyang cigarette na merong usok. Ito kasi yung dating tawag sa socket niya, kaya ganyan pa rin yung symbol na ginagamit nila. Nababasa din dito na number 13 yung circuit niya. At yung rating ng fuse niya ay 15A or 15 amperes. Pang-apat siya sa location ng mga fuse sa second row. Ayan, para makuha natin yung fuse sa loob ng fuse box, umakyat muna ako sa kondo para magdala ng mga basic tools mga ka-project tulad ng long nose pliers, flathead screwdriver, at multi-tester. Ngayon mga ka-project, ituturo ko naman kung paano natin ma-access yung fuse box sa ilalim ng dashboard. Ang gawin natin, itulak natin paatras yung driver seat para lumuwag at magkasya ang katawan mo sa sahig ng pedal area. At saka mo ngayon isuot ang ulo at katawan mo sa may pedal area tulad ng ganito. Nagdala din ako ng mobile phone with flashlight para makita at mabidyohan kung saan yung fuse box mga ka-project. At ito siya mga ka-project. Micro fuse pala ang gamit ng Honda City at iba-iba ang kulay ng fuses niya. Dahil yung iba-ibang kulay ay merong kanya-kanyang rating or capacity. Okay, hanapin na natin yung circuit number 13 at 15 amperes base sa fuse box diagram kanina. Pang-apat siya sa second row mga ka-project at 15 amperes siya. Kaya sa tingin ko, itong kulay blue na fuse ay para sa 12 volts auxiliary power outlet. So 1, 2, 3, 4. Pang-apat na fuse siya mga ka-project. Tara, tanggalin na natin siya gamit yung long nose pliers. Hatakin natin siya palabas ng dahan-dahan. Ayan, tanggal na siya. Ayan, yung 15 ampere na micro fuse. Kita mo, sobrang liit niya mga ka-project. At makikita mo din na putol na yung fuse niya sa loob. Nagpatulong ako kay Carl na magpabili ng micro fuse. At ayan, meron siyang nabili ng micro fuse sa blade car accessory sa loob ng mall. Tara, buksan na natin siya. Iba't ibang fuse ratings ang laman niya mga ka-project. Hindi siya original na micro fuse, pero pareho naman yung sukat niya. At kita din na okay pa yung fuse filament niya sa loob. Okay, tara. Baba na tayo sa parking at ikabit na natin siya sa car ko. Okay, pasok tayo ulit sa ilalim ng dashboard. Ayun na ulit yung fuse box. Hanapin lang natin ulit yung circuit number 13. Ayan, ikabitan natin yung fuse.
Kaya naman siyang isuot gamit ang daliri mga ka-project. At i-push lang natin siya paloob. Ayan, okay na siya. Tara, subukan na natin kung may power na yung 12 volts auxiliary outlet. Ilagay lang natin ulit sa accessory position yung susi natin. At subukan na natin ulit yung phone charger at USB flexible light ko. Dapat umilaw na siya niyan mga ka-project. Ayun, umilaw na nga. At meron na siyang 12 volts power. Okay na siya mga ka-project. Ayos na. Medyo mahirap lang siyang gawin dahil dun sa pagsuot sa ilalim ng dashboard. Pero alam ko kaya nyo rin siyang gawin mga ka-project. Ito na naman ang bago kong tuklas mga ka-project. Kung nagustuhan niyo yung video ko or may natutunan kayo, pakiclick naman yung like, don't forget to share, and subscribe to my YouTube channel. Pakiclick na rin yung bell icon para ma-update ka sa mga bagong videos ko. Hanggang dito lang mga ka-project. Maraming salamat.